pakikisalubong sa Unity. Mahigit isang taon mula nang mamayagpag ang UNITEAM sa 2022 national elections, tila may lamat na ngayon ang alyansa. Umugong na agad ang tunggaliang Vice President Sara Duterte kontra Speaker Martin Romualdez na pinsan ni President Bongbong Marcos Jr. para sa presidential elections sa taong 2028. Nag-ugat ito sa pagkwestiyon ng Makabayan Bloc sa paglilipat ng 125 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022 mula sa tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasilip ito sa pagdinig ng Kamara sa panukalang pondo ng tanggapan ng Vice Presidente para sa taong 2024. Under this current term lang na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Tapos yung OVP din compared to the last term, ngayon lang din nagkaroon. Para bang pinapayagan ng DBM ang ganitong kalakaran sa iba't ibang mga ahensya? Question ko po, ano ang naitutulong ng confidential and intelligence funds sa paglago ng ating ekonomiya? Tandaan ninyo, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ang kontrobersya kaugnay ng secret funds naging dahilan upang tuluyang umurong sa pag-request ng kanyang confidential funds para sa susunod na taon si VP Duterte, ang Department of Education at iba pang ahensya ng gobyerno. Ipinagtanggol naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anak at iginiit na para sa paglaban sa mga komunistang grupo sa Kongreso ang confidential funds. Dagdag pa nito, pinakabulok umanong institusyon ng Kamara at namamayagpag ang pork barrel funds. Tinuligsa rin ito si Speaker Martin Romualdez at binubusog umano ang mga kapwa kongresista. Balak din umano nitong tumakbo sa pagkapangulo, dahilan upang rumisponde ang liderato ng Kamara at magpahayag naman ng suporta ang mga kongresista kay Speaker Romualdez. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Kasunod nito, naglipatan na ang mga dating kaalyado ng pamilyang Duterte sa partido ni Speaker Romualdez na Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. O hindi naman kaya ay sa partido ni PBBM na Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Ganun talagang kultura siguro ng politika natin dito. Whoever is in power, doon po dumadagsa yung mga ikangang mga politiko. Nagsampa naman ng reklamong grave threat sa Quezon City Prosecutor's Office si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Duterte dahil sa mga umano'y pagbabanta sa buhay ng mambabatas sa programa nito sa SMNI. Nagresulta ito sa kauna-unahang summon ng Prosecutor's Office sa dating presidente mula nang bumaba ito sa pwesto noong 2022. Iba na to. Dahil ginagalang naman natin yung freedom of expression, freedom of speech. Pero yung gamitin mo yung television, gamitin mo yung social media para pagbantaan ang buhay ng isang tao, ako nga, kongresista na ako, nababantaan pa, no? Much more na kayang gawin yan sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. Bukod dito, pasado na sa House panels ang House Resolution na humihikayat sa pamahalaang makipag-cooperate sa International Criminal Court o ICC na makipagtulungan sa ginagawang investigasyon kaugnay ng anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Nakabinbin din ngayon sa Kamara ang House Resolution na humihikayat sa tatlong House Committees na imbestigahan ang confidential funds ng Davao City mula 2016 hanggang 2022 noong alkalde pa ng lungsod si VP Duterte. Nagsimula na ring dinggin sa Kamara ang mga paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI kung saan may mga programa ang kampo ng mga Duterte.
Nagsimula ito nang ilabas ng SMNI host na si Jeffrey Celis ang hindi kumpirmadong impormasyon na nasa 1.8 billion pesos umano ang ginastos sa foreign travels ni Speaker Romualdez ngayong taon. Para naman sa political analyst na si Professor Edmond Tayaw, masyado pang maaga para pag-usapan kung sino-sino ang magkakatunggali sa 2028 elections. Subalit inaasahan na anya ang mainit na banggaan ng political personality sa bansa. Medyo masyadong sa salita natin adelantado kung iisipin natin ito'y pang 2028 na. Kasi sa totoo lang, napakaagang pag-usapan yan. Kaya lang mahilig kasi tayo na, alam mo na, kapag may mga ganyang mga palitan, ganyang mga ingay, lalo pa nating, kumbaga, sinisigaan o pinapalala. No? Pero para sa akin, kasama talaga yan pagdating sa mga political personality. Samantala, pirmado na ni President Marcos Jr. ang 2024 national budget na nagkakahalaga ng 5.768 trillion pesos. Burado na rito ang pinagtalunan at naging kontrobersyal na confidential funds para sa opisina ni VP Duterte at ng Department of Education, maging ng iba pang civilian agencies. Rosa Licoz para sa Repaso 2023.